Mga kababayan, isang tanong lang, nakakatulong ba ang mga patutsada ni Atty. Claire Castro dito sa pamilyang Duterte, lalong-lalo na dito sa ating Vice President? Pakisagot lang po. So mga kaibigan, hindi ko ibinabagsak lahat ang sisi dito kay Atty. Claire Castro. Nakikita lang natin ang dapat natin na pag-usapan patungkol dito. Naging running mate kami. Ito yung issue mga ka-clear kung bakit sinabing maybe I was deceived. So tingin ko hindi niya napanood kung bakit nagkaroon na sinabi ni PBBM na maybe I was deceived. Hindi niya alam yung buong kwento. So, bago pa man kami naging running mates, hindi na kami nag-uusap. Tatandaan natin na sa kanya nag-start, na hindi sila friends. Okay? Nagkausap lang kami during campaign at dahil sa trabaho noon, basta ngayon. Sir, my question is about the home front. Ito ho ang unang biyahe ninyo that you did not designate the Vice President as the caretaker. How should we read into this, Mr. President? Oh, because she's not part of the administration anymore. She's But still in she's the vice government, president. but she left the administration. So she's not part of the administration anymore. So she's not part of the really the day-to-day running of what we're doing. So it would be unfair to ask her to now start to impose that duty on her, since that's not part of her work now. Should this not be construed as a complete falling out or maybe a sign of distrust on your part towards her? No, it's a very practical. It's a very practical reason actually. That's how I came to that conclusion. If you notice, the membership of the executive committee are all part of. They're all members of the cabinet up to now. So that would seem to be the obvious way to handle it. Sir, ang sinabi po niya, hindi raw kayo friends. Ayan, mga ka-clear, dito kasi nagsimula, sabi niya hindi daw kayo friends. Okay? How would you describe your relationship to the Vice President now? That's a good question. I don't know anymore. I'm not quite sure I understand. I'm a little dismayed to hear that she doesn't think that we are friends. I always thought that we were, but maybe I was deceived. Oh, di ba? I always thought we were. But maybe I was deceived. Kasi ang nag-start ng issue ay si VP Sara. Tapos ngayon sasabihin mo, ito si PBBM, tinawag niya itong Mr. Deception. Dito sa Drug to Hell press con. Natingin ko, hindi niya alam na yung issue na tong deception, maybe I was deceived, nagmula sa kanya. Diba? It's just a reaction kasi tinanong nung reporter. Diba? So bakit siya magagalit kung sinabi ni PBBM na maybe I was deceived, sa kanya naman ang galing na hindi kami friends. Hindi kami kailanman naging friends. Oh, sige, tignan natin. Paano hindi sasabihin ni PBBM na maybe I was deceived? Sige, tignan natin, ha? Vice President Sara Duterte maintains that she and President Ferdinand Marcos Jr. remain friends. Oh! Diba, siya naman nagsabi nung una, bago pa nangyari itong sinasabi niya hindi sila friends. Nauna na to, pagkaalis siya sa DepEd, sinabi niya, we still remain friends. O, sino ba yung nambutol? Sino yung nagpanggap na magkaibigan? Ikaw naman nagsabi magkaibigan kayo eh. Tapos bigla mong binawi. Despite her resignation from the Department of Education and as member of the President's cabinet. The Vice President's statement comes after she announced her resignation as Education Chief on June 19. Shortly after her resignation, Malacanang said that President Marcos accepted Duterte's resignation as Education Secretary and as member of the cabinet. Sa tingin ko, ay magkaibigan pa rin kami. Oh. Diba? So bakit ka ngayon magagalit kung sinabi ni PBBM na I thought we were? Akala niya magkaibigan kayo eh. Diba? Maybe I was deceived. Kasi binanggit mo naman magkaibigan kayo. Tapos isang interview, after everything, no, after some events happened or some incidents took place, sabi mo, hindi na kayo magkaibigan. At never kayo naging magkaibigan. So sino ba ang nanloloko kanino dito? Magandang araw sa atin mga kaibigan. Nandito po tayo si John J Channel at magbibigay lang po tayo ng kaunting reaksyon dito sa mga videos ng mga napanonood natin. At dito nga kay Miss Claire Castro. Dito mga kababayan, ipapaalala ko lang sa inyo, wala akong kinakampihan dito.
Hindi ako kumakampi dito sa ating administrasyon ngayon at hindi rin ako kumakampi sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito po ay bibigyan lang ako ng konti reaksyon patungkol dito sa ating mga napapanood dito sa mga videos na ito, ano? At kung saan po ang tama, doon po tayo. Magtatanong lang ako, konting katanungan lang ito patungkol dito kay Secretary ba ito, si Attorney Claire Castro. So magtatanong lang ako mga kababayan kung ano ba talaga ang trabaho nito sa Malacanang. Kasi ang nakikita ko parang puro paninira ba ang tawag diyan patungkol sa kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang mga sinasabi niya. Tama ba yan na para ipakita niya sa taong bayan na ganyan ang trabaho niya sa Malacanang? So ito ba si Pangulong Bongbong Marcos, ano, ang pangulo natin, ano? Kumuha ba ito ng tao para lang tirahin ang mga dating nanunungkulan? Or kasi parang hindi nakakatuwa na tuwing makakapanood tayo ng video, lahat na lang ay puro patutsada, puro ano. Pero yung mga dapat na mga trabaho niya talaga na dapat na pinag-uukulan ng pansin kung bakit siya nandiyan sa Malacanang, ay hindi naman nakikita, no? So siguro, hindi naman siguro ibabagsak natin lahat ang sisi dito kay Atty. Claire Castro, ano, dahilan sa ito naman kasing mga reporter, ano, itong mga nagtatanong, mga reporter man yan o mga vloggers man yan, lahat na lang ng mga tanong kasi nila, kailangan ang sagot ni Atty. Claire siguro ay ganun. Parang ano hindi mo na maintindihan talaga kung ano ba talaga ang takbo ng ating Pilipinas ngayon, ng ating administrasyon, ano, kasi parang ang gulo, ano, lahat na lang ng mga napupuna ay yung mga pagkakamali ng mga nanunungkulan man yan o dating nanunungkulan sa panahon ngayon. So nakakalungkot lang, ano, dahil ang mga Pilipino nalilito ba ang mga Pilipino o talagang hindi lang pinapansin ng mga simpleng tao, no? Kagaya ng inyong lingkod. So ang napansin ko lang kasi puro ganun sa tuwing mapapanood ko ang mga video ni Miss Claire, wala na itong ibang sinabi kung hindi ganyan, puro napakagaling ni BBM, masama yung nagawa ng dating Pangulo. Okay, sabihin na natin na mayroong mga issue na mga nangyari. Dapat kasi yan, tapos na yan, ano? Ayan na, may mga kaso na nga kumbaga, ano, so ipagpatuloy na lang yung mga kaso para malaman yan kung ano ba talaga ang mga totoong nangyayari. Hindi yung putak pa ng putak dyan sa lahat na lang ng mga sinasabi, hindi na tuloy makalimutan, no? Hindi na yan na mawaksi sa utak ng mga Pilipino kung gaano karumi talaga ang politika dito sa Pilipinas, di ba? So dapat yan ay ang mga nakaraan na naandyan na yan, pinag-uusapan na sa korte yan. So dapat ang mga ginagawa naman ng mga kagaya nito si Atty. Claire Castro, pag may nagtanong sa kanyang mga reporter man yan o vloggers man yan, dapat yan ang sasabihin niya. So sana ang mga nakalipas na, tapos na, total naman pinag-uusapan na yan sa kung saang korte man pinag-uusapan yan, sana pabayaan na lang natin na ang korte na lang ang maghusga kung talagang ang mga ginawa ng Pangulong Duterte ay labag sa batas at labag sa karapatang pantao ng mga Pilipino. So yun dapat ang mga pinag-uusapan sa ngayon. Hindi yung bawat ano titirahin dito, di siyempre yung sa kabila naman titirahin na naman. O di sa lahat kasi ng tao walang perpekto, ano? Miss Claire, dapat ito kay Miss Claire, kay Attorney Claire, dapat naman na sana ay bigyan natin ng pansin, yung lalong-lalo na, no, yung mga nagtatanong na mga reporter. Kung iyan ba ay karapat dapat mong sagutin o iyan ba ay kapakipakinabang sa administrasyon ng Bongbong Marcos na
na dapat ba ay pag-aksayahan mo ng oras yung mga ganyang sasabihin mo na lagi na lamang hindi natin maintindihan Miss Claire kung ano ba talaga ang trabaho mo diyan sa Malacanang. Ano ba talaga ang ibinigay sa iyo diyan ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na trabaho diyan sa Malacanang. Iyan ba ay tumira ng mga dating mga nanunungkulan? Iyan ba ay ipaalala sa mga tao ang mga tapos na ang mga bagay na mga nangyayari na kagaya ng sinabi ko nga kanina ay iyan naman ay pinag-uusapan na sa korte. So dapat wag na natin isantabi na natin yan. Ang pag-uusapan dapat natin ngayon kung ano ba talaga ang nangyayari ngayon sa bagong administrasyon. Di ba? So yun kung ano man yung dapat pag-uusapan, yun ang dapat natin pag-usapan ngayon. Hindi yung mga tapos na pilit natin binubungkal at pinapaalala sa taong bayan. So nakakalungkot Miss Claire at nagpapasalamat nga tayo at naandyan ka at sana naman ay maintindihan mo itong mga sinasabi lalo na yung taong bayan. Hindi kasi lahat ng mga Pilipino ay naiintindihan yung mga sinasabi ninyo, no? Lalo na yung mga lahat na lang ng mga masasama na mga gawain ng kung totoo mga ginawa man yan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay dapat hindi na natin paulit-ulit na sinasabi, hindi na natin pilit na isinasaksak sa utak ng taong bayan, ng mga Pilipino, yung mga masasamang mga nangyari na mga sinasabi ninyo, mga sinasabi ng tao. Hindi naman lahat ng tao ay sinasabing masama ang nagawa ng Pangulong Duterte, di ba? So, saan ba tayo ngayon maniniwala? No? So, yan. At sana naman ay magbago na tayo lahat. Magbago na. Kasi bawat makaupo dyan sa mga posisyon na mayroong ganyang mga matataas na posisyon, ay wala nang ibang ginawa kung hindi ang manira, kung hindi ang ipaalala sa mga taong mga nakalipas na. So yun dapat ang makita ng taong bayan kung saan talaga ang mali o tama. So maraming salamat sa inyo. Ito po si John J. Channel. Thank you very much.